morning po, good morning. Kapagod. Kanina pa po ako dito sa kubo. At tapos ko nang patukain lahat ang manok. Nakakain na si Tisoy. O, ayun, nakahinto na siya. Tapos na, and ayan o, may siga. Nawalisan ko na to. Ubus na yung siga ko dito. O. Excuse me. Ayan o. Nag-uubos na lang yan. Onting-onti na lang. Hinipon ko na to kanina eh. At ayan o, nawalisan ko na yan. Although hindi ko kaya na, hindi ko na nakuha hanggang doon. Ayan hanggang dyan. At napauso ko na yan sa mangga. Eto o, nawalisan ko na yan. Yan. At hanggang doon, nawalisan ko na yan. Ayun ang manok. At thank you Lord kasi hindi nababawasan yung kanyang sisiw. 6 pa din. Thank you Lord. Ayun o. Yung siga. At eto o. Hanggang dito o. Nawalisan ko na yan. Ito. Hindi ko nawawalisan yung loob ng pinyahan. May bunga. At dito naman ay hindi ko masyado pang nililinis yung banda roon kasi tatanggalin na daw ni tatay itong balag, ayusin na daw yan at dyan daw kami magtatanim ng tawag dito sitaw. Magtatanim daw kami dito ng sitaw para malapit. Ito naman yung aming tubig. Yan, kukunti na ulit yung inigib ni Kuya Puto. Inigiban niya noong Sunday, nagpaigib si tatay. Thank you kay Kuya Puto nga pala. Kasi kung hindi siya nagbigay ng oras sa amin, wala. Problema ang pag-iigib kasi si RJ, yung kuya ni Bibe, ay medyo ulukan pa. Parang mahirap pang pag nakaigib ng 1-2 beses ay parang ayaw niya na. Siguro nahihirapan siya kaya pinabayaan na lang namin. Nadilig ko na rin lahat ng halaman. Yan o. Ayun ang kalamansi. At eto yung mga sili o. Napanguha ko na yan. Mamaya papakita ko sa inyo yung nakuha kong sili. Ito pala pwede na rin kuhanin o. Papamigay ko din lang yan. Kasi ang dami na. Meron na pa rin sa bahay. At ito ay napanguha ko na o. Pero ayan o. May mga susunod pa ulit bunga. Bukas o sa Thursday ay pwede ko na ulit itong panguhanin. Pati ang okra. May susunod pa dyan. May mga bunga siya. Ayun o, medyo malaki na. Yan, pero mura pa yan. Ayun o. So, okay na. At wala namang bunga wala namang hinog ang papaya. So, wala akong kukuhanin. Meron dong isang hinog pero sobrang liit. At hayaan ko na yun sa manok. Sana meron kaming sumapit na saging sa fiesta. Ito nga pala yung luya o. Bakit ganun? Ito yung luya namin, oh. Ayan, oh. Yan, oh. Laki ng laman, oh. Diba? Luya yan. So, ayan, oh. Mga luya yan. So, sabi ni tatay ay mga last week ng March or first week ng April, huhukayin na namin yan. Hindi ko alam kay tatay. Siya ang nagde-decide niyan kung kailan namin kukuhanin. At eto naman ang aking napanguha. Yan. May ilang okra. Yan o, okra and sitaw at siling pangsinigang. Yan, si Susan kasi ay nagtanong sa akin kanina kung ako daw ay may gulay. So pag nakita ko siya mamaya, pag uwi ko, bibigay ko sa kanya yan.
Diyos ko, ngayon pa naman ako hindi nagdala ng towel. Wala akong dalang towel. Ito lang ang nailagay ko sa bag ko. Sabi ko, ayan na naman ako eh. Lagi na lang. Sandali lang naman ako doon. Parang hindi ko type ngayon gumawa sa kubo. Kaya lang pag nakikita ko kasi na daming basura, eh andito na rin lang ako, edi go. Gawin na. Yan lang naman din ang kaya kong gawin. Sa ngayon ay alam nyo na, pag nagkakaedad na, limitado na ang kilos, limitado na ang kayang gawin. Yan. Hindi ko nga din alam, no. Minsan alam nyo, minsan napapaisip ako eh. Ano ba itong pinasok ko na to? Kasi ang iniisip ko, ang mga gumagawa ng ganito, yung nagbablog, mga kabataan, kaya pang mag-adventure, kaya pang pumunta kung saan-saan, umakyat ng bundok, at maraming iba pa na kayang gawin ng kabataan, pero ako hindi ko na kaya yun. Hindi ko na kaya. Kaya sabi ko nga, hanggang saan ko kaya po kayang gawin. Ayoko naman ng nasanay kasi ako ng maski sa maliit na paraan, sa maliit na kakayanan ko, ay tumutulong ako talaga kay tatay. Kahit dati pa. Sabi ko nga, kung nagkataon na nauso tong vlogging noong medyo bata-bata pa ako, siguro mas marami ako nagagawa. Eh ngayon, kahit sa pagbibiyahe, nagdadalawang isip na akong magbiyaheng mag-isa. Buhat nung nagkaroon ako ng vertigo. Hindi katulad dati, pag ako binigyan ng address, pakipuntahan mo nga ako dito. Dito tayo mag-usap. Halimbawa, kliyente, kailangan kong kausapin. Puntahan mo ako sa address na to. Pupuntahan ko. Yun naman ay dito lang sa Cavite. Hindi naman ako pumupunta ng malayo. Ang malayo kong napupunta dati pag nagdadala ako ng report namin every Friday. Although hindi naman every Friday, pero pag nagdadala ako Friday yon sa office, yun ang araw ng meeting namin sa trusteeship plans, sa trained plan. Yan, doon sa Mindanao Avenue. Madali lang naman ang biyahe kasi point to point yun. Sakay ako hanggang Baclaran, tapos MRT hanggang North Station, tapos sakay ng jeep, and then pagbaba dun sa kanto, lakad konti, doon na yung office namin. So madali lang, hindi yung maraming pag medyo nagka-problema ng kaunti, walang o sakay ng taxi, ganun lang. So hindi masyadong komplikado. Kaya nakakalayo. At saka dati, kahit gaano kalayo yung biyahe, okay lang. Kasi wala akong vertigo. Kahit saan ako pumunta, okay lang. Walang problema. Hindi ako mahiluhin. Yun nga lang, buhat nung nagkaroon ako ng ganun, wala na. Kailangan ko na maggamot. Pag medyo alam kong medyo malayo-layo ang pupuntahan, umiinom na ako ng gamot. Kaya ayan, sabi ko nga, minsan, nag-iisip ako minsan. Sabi ko, ano ba itong napasok ko na to? Ba't ako napapunta sa ganitong gawain? Kung kailan ako nagkakaedad na at hindi ko na naman kayang sumabay sa iba, sa mga ginagawa ng iba. So, sabi ko, parang ano ba talaga, minsan sabi ko, tigilan ko kaya to kasi hindi na accurate sa edad ko yung paggagawa ng mga ganyan kung ano-anong gagawin. Hindi ko na kaya kadalasan ang upload ko dito, kaya nga wala akong planong mag video ngayon kasi sabi ko i-video ko, yun din naman araw-araw ang ginagawa ko, nagwawalis, nagdidilig, nagtatabas kung merong tatabasin, ganun na lang ng ganun araw-araw.
Sabi ko, hindi naman pwedeng araw-araw magpapakain ng aso, magpapatuka ng manok. Yun lang araw-araw ang ginagawa ko. So, sabi ko, hindi naman pwedeng yun lang lagi araw-araw. Kaya sabi ko nga, parang dapat yata tigilan ko na to. Kaya lang pag naiisip ko, yung mga taong nagtitiwala sa akin, yung mga taong nakasupport sa akin, lalo na dyan, nandiyan si Sir Jerry Stoy, and that, salamat nga dahil nakita niya, I don't know kung anong nakita niya, bakit tinulungan niya ako ng alam ko na wala namang hinihinging kapalit, basta gusto niya lang tumulong. Sabi niya, tita, basta hindi tayo titigil hanggang hindi lumalakas yung channel mo. Sabi ko, anong nakita sa akin ni Sir Jerry Stoy na bakit niya ako pinagkatiwalaan ng gano'n? Yun lang naiisip ko. Sabi ko, kung yung ibang tao nga may nakikita sa akin, may nakikita sila na pwede ko pang gawin, na kaya ko pang gawin. Ba't parang ako, parang nawawalan? Dati pa yan. Kadalasan, akong walang tiwala talaga sa sarili ko. Ako ang pag may sinabi sa akin, may maganda sa akin, saan? Nakikitawa ako, nagpapasalamat, pero iniisip ko, nasaan? Ano yung nakitang maganda? Wala. Madalas ganun ang nararamdaman ko. Pero nang pag naiisip ko nga na, pag nagla-live ako, andyan, may mga nakatambay, may mga nakasupport, sabi ko, siguro may nakikita sila na pwede ko pang gawin, na hindi ko pa rin alam, na maaaring nga nagtitiwala sila na may kakayanan pa ako. Kaya sabi ko, pag naisip ko minsan na tigilan ko na nga kaya to, kasi marami namang pwedeng gumawa ng ganyan. Maraming kabataan na kayang gawin yung mas kaya yung ginagawa ko, at mas marami pang kaya sa ginagawa ko kaysa sa ginagawa ko. Pero pag naiisip ko yung mga taong nagtiwala sa akin, yung mga taong naniniwala na may kaya pa akong gawin, parang lumalakas ang loob ko. Unti-unti akong nabubuhayan ng loob. Sabi ko, basta gagawin ko lang kung ano yung kakayanan ko, kung ano yung maibibigay ko, kung may magagawa pa ako, sige, ibibigay ko lahat sa inyo. Pero hindi ko alam kung hanggang saan. Hindi ko alam kung ano pa yung kaya kong gawin. Kasi kahit kadalasan na ang tuksuhan sa live at kahit sa vlog, ang tuksuhan ang gurang na yan. Totoo yun, naniniwala naman ako na totoo yun. Although alam kong nagbibiro lang sila, pero totoo yun kasi ilang taon, nag-start ako dito ng 2022. Nag-start ako ng 2022. 2020 pa lang, nanonood na ako ng mga video sa YouTube. Pero nag-start ako mag-upload 2022. Nung nag-start ako mag-upload, naiisip ko, kaya ko pang mag-gym noon eh. Tingin ko, kaya ko pang mag-gym. I don't know ngayon kung kakayanin ko pa. Pero noon, kaya ko pang mag-gym. Kaya ko pa ng, yung mga ginagawa ko dati, nakakaya ko pa. Ngayon, hindi ko alam kung kaya ko pa. Nararamdaman ko sa bawat yung ilang taong lumipas, iba na yung nakakaya ko dati sa nagagawa ko ngayon. Iba na. Mas marami na akong, syempre, although dati pa naman, matagal na, bata pa ako, nararamdaman ko na yung buto ko sa likod. Talagang yan ang problema ko, yung spine, yung lower back, yan ang sakit ko talaga. Yan ang iniingatan ko. Kaya ako, bagamat kumakain ako ng ibang bagay, lahat halos ng makakain, pero pag alam kong bawal,
limitado na yung kain ko. Hindi nakatulad dati. Kaya iyon ang iniiwasan ko kasi nakaranas ako dati pag ako'y umatake ito ng sobra, hindi ako nakakalakad. In talagang kailangan kong gamitin tong lakas ng braso ko para ako makatayo. Tapos pag humakbang ako, ito yung naihahakbang ko yung paa ko, pero hindi pwedeng ibigay ang bigat dito, babagsak ako, kaya nakabitin talaga ako. Yun, at salamat sa Diyos naman, ngayon, kung bagamat sumasakit, pero hindi ako nakakaranas ng ganun ulit, na hindi talaga ako makalakad. Ayun, at siguro nga, yun nga rin ang isa pa, kaya pinagpapatuloy ko tong ganitong ginagawa ko. Kasi maski pa paano nakakapag-exercise ako nito na exercise ko, minsan masakit ang katawan, masasakit ang buto, pero iba yung nakakapag-exercise ako. Tulad noong nagpala kami ng graba at buhangin, ang hirap nun. Ang sakit talaga ng hita ko, masakit yung hita ko. Akala nyo pag nakikita nyo sa vlog, simple lang. Pero sa katulad ko, sa age ko, napakalaking bagay yun. Malaking bagay yun. At hindi yun dahil sa vlog lang ha. Hindi yun for the vlog. Talagang kailangan naming palahin yun. Kailangan kong tumulong kasi si Henry lang mag-isa. Ako nga lang dapat mag-isa Buti na nga lang andun sa Henry. Nagpahinga siya. Nagbibiyahe siya ng tricycle. Kailangan niyang kumain at nagpapahinga siya bago bumiyahe ulit. Nung sinabi na kailangan tanggalin, bubutin andun siya at tinulungan niya ako, and salamat din kay Kuya To, dumating kahit na sobrang sakit din ng hita niya dahil nagbike siya ng malayo na nabaguhan siya, hindi na matagal na siyang hindi nagbabike ng malayo. Ayun, ang sakit din ng hita niya nung araw na yun, pero tumulong pa rin siya. Salamat talaga. Ayun, at ayun nga, yung mga ganong gawain, minsan iniisip ko hanggang kailan ko kakayanin to, hanggang alangan namang pagdating ng panahon ano ang iba-vlog ko pagdating na hindi ko na kayang magbukid, hindi ko na kayang pumunta kung saan anong iba-vlog ko? Pwede bang mag-vlog ako na nagpapahilot ako? Puro nakahiga, nakaupo na lang sa tomba-tomba. Mahirap yata yun. Pero naisip ko din, sabi ko, siguro may plano nga si Lord. Kung ano yung plano niya, ay di yun na lang ang susundin ko. Basta pag plano niya na kayanin ko pa at makapag-vlog pa ako hanggang kaya ko, di sige. Iyon, sundin na lang yung plano niya. Ngayon ko, ang plano niya ay tigilan na, minto ka dyan, wala tayong magagawa, wala akong magagawa, kundi sundin kung ano yung kalooban niya. And maraming salamat ulit sa inyo, yung mga nagtitiwala sa akin, yung mga naniwala, at yung mga tumutulong. Maraming salamat sa inyo. Kung di naman dahil sa inyo, wala naman akong magagawa, kasi sabi ko nga, hindi kami mayaman. Gustong gusto kong tumulong, pero limitado yung tulong ko. Napakaliit na bagay, napakaliit na tulong lang ang kaya kong ibigay. And salamat sa inyong lahat, dahil kayo ang dahilan, kayo ang isa sa paraan ni Lord para makatulong ako. Although hindi naman napakalaki, pero para sa mga binibigyan ko, sobrang napakalaking bagay yon. Kasi ramdam ko yan, yung wala kang maisaing, wala kang maibili ng bigas, wala kang maibili ng gamot. Tapos biglang may darating na konting halaga, mapupunon yung pangangailangan mo ngayong araw na ito. Napakalaking bagay sa kanila yun. Ramdam ko yan, naranasan ko yan Naranasan ko na wala kaming isasaing. Tapos walang gamot si kuya, halagang 20 pesos yung gamot niya dati. Wala akong ibili, hindi ko kayang bumili. Sabi ko kahit 20 pesos lang, magkaroon lang ako ng 20 pesos para may gamot si kuya. Kasi dati, pwede pa ako magpabili sa tricycle driver. Pwede bang nakikisuyo lang. Uso pa noon ng ganun
pasuyo naman kahit isa lang dito para may mainom lang ngayon. At saka halos kamag-anak ko naman mga tricycle driver dati. So, marami pa akong napapasuyuan ng ganun. So, noon, ang pangarap ko lang, makabili ng gamot si kuya. At least ngayon, ang pag kailangan ng gamot, andyan, may itong bibili. Kasi nga, awa ng Diyos, tapos na si Bunso. Wala na kaming pinapaaral. Yun nga lang, yung gamot ng mag-ama. Yun ang priority ko. And, ayan, nakaalalay sa mga anak. At gano'n naman tayo mga Pinoy Kahit may pamilya na at may apo na tayo, nakaalalay pa rin tayo sa mga anak. And yun nga, ang iniisip ko, sabi ko nga, paano pagtanda namin yung hindi na namin kaya? Sana naman wag kaming pabayaan ng mga anak ko. Saka ang isa ko pang hiling sana bigyan pa ako ng lakas para hindi ko naman maiwan si kuya ng gano'n. Yun ang inaalala ko kasi hindi talaga kaya ni kuya yung sarili niya. Although alam ko naman hindi siya pababayaan ng mga kapatid niya, pero iba pa rin pag ako talagang nandyan. Kasi talagang ako nakakaalam ng gamot niya, kung saan bibilhin, kung kailan bibilhin, saan magpapareseta. Pag walang magreseta, ako rin na nakakaalam kung kanino ako hihingi ng tulong. Pag wala na siyang gamot, walang magreseta, alam ko kung sino-sino yung lalapitan na may mga ganong klase rin ng gamot na iniinom. At pwede akong manghiram. Ako ang nakakaalam noon. Sila, hindi nila alam yun. Although si ate, nakaranas na minsan na siya ang nautusan ko na magpareseta ng gamot. Pero, pupunta na lang siya doon. Ako na, nakapagpa-schedule na ako. Kailangan kasi yun na schedule. May appointment dapat sa doktor. Ayun, may appointment na, nagsabi na rin ako na anak ko ang papupuntahin ko. Pero, yun nga, yun lagi ang naisip ko. Sabi ko sana ang plano ni Lord ay mauna si kuya kaysa sa amin. Kasi, kawawa si kuya pag nauna ako. Sana din ni Lord ang panalangin ko. Although, humihiling ako na sana pahiramin pa sa amin si kuya ng matagal. Kasi kahit ganun siya, malambing din sa amin. Malambing si kuya sa akin. Pag lang talaga, may tantrum siya Katulad kanina, kagabi, pagkatapos kong akala ko okay na siya at nakapasok na sa kwarto nung nagla-live ako. Pagkatapos ko mag-live, nagulat ako, andun pa pala sa sofa nakaupo. Tapos ayaw niya talagang pumasok. Pinatayan ko ng ilaw. Talagang umiga na ako. Muntik na nga ako makatulog. Hindi talaga siya umalis sa sofa. Nagpilitan pa kami. Muntik pa nga akong hampasin kasi nga pinipilit ko siya. Hindi ko naman siya pwedeng iwan dun sa sofa mag-isa. Puti na lang at napapasok ko naman siya. Ganun. Pero matagal siya bago humiga. Nakaupo lang siya dun sa higaan niya. May panahon na ganun siya. Kaya sabi ko, hindi pwede ng kung ako nga minsan naubusan din ng pasensya. Minsan medyo nagmumuntik-muntikan humulagpos ang pasensya ko Ako nanay. Paano kung ibang tao pa? Kaya sabi ko, sana pahiramin pa ako ng mahabang buhay para kay kuya. Kasi yung ibang anak ko, kaya naman nila ang sarili nila. Ayan, naku. Diyos ko, napahaba ang kwento ko. Pasensya na kayo. Ayan, thank you ulit po sa inyong lahat. Sir Jerry Stoy TV, maraming salamat po talaga sa tiwala. And sa mga tumutulong sa akin, kay Simple Lang. Salamat. And kay Killer ni Japper Sniper, maraming salamat. Kay JPC na walang sawa sa pagtulong. Kay JDG,
kay Guapo Oragon, thank you sa inyo talaga. Kay Linma, salamat sa walang sawang pagtulong. Yan sila ang mga nararamdaman kong tumutulong sa akin ng walang hinahanap na kapalit. At marami pang iba yung mga laging nandyan sa akin. Salamat sa inyo talaga. Kayo ang isa sa nagiging dahilan ko para ipagpatuloy ko kung ano man yung ginagawa ko ngayon. Thank you sa inyo. At sa mga super chatters, salamat sa inyo. Salamat kung hindi dahil sa inyo. Ayan o, yung materyales ng gagamitin dun sa pagpapalit ng noong sira dun sa aming garahe. Yan ay galing sa inyo. Dahil sa inyo, kasi yan ay sinahod ko sa YouTube nitong January. Yun ang nasahod ko, kaya nakabili ako niyan. So ang ipangbabayad sa labor ay doon naman sa kaunting naipon sa sweldo ni tatay, unti-unti nakakaipon. Kaya sabi ko, yun ay dapat ipagpapangipin ni tatay. Kasi si tatay naawa na ako, sabi niya, nanay, ang pangit na talaga ng ngipin ko. Naturingang may sweldo at may hawak na tauhan, tapos nag-oopisina, tapos ang ngipin ay sirang-sira, hindi mapagawa. Kaya lang sabi niya, sige, unahin natin yan kasi delikado nga, makabagsak. Kaya sabi ko, next time mag-iipon ulit tayo para makapagpagawa ka ng ngipin. So, hindi pwedeng bigla, hindi pwedeng sabay-sabay. Isa-isa lang. Ngayon nga, ayun, nanghingi sa akin ng extra additional na pang allowance niya doon kasi 1 linggo nga siyang bago umuwi para hindi siya mahirapang magbiyahe araw-araw. Mahirap din naman kung siya ang maubusan doon. Kaya, ayun. Sabi niya, dagdagan mo para kung sakali, may pocket money ako. Ayun, dinagdagan ko naman ng konti nga lang. Kasi nga, ayan, katulad kanina, bumili ako ng bigas. Hindi pwedeng ipagpaliban yung pagbili ng bigas. At yung gas namin, paubos na naman. Ay, ganun ang struggle ko araw-araw. Ganun palagi, ting susahod, ganun palagi. Kailangang budgetin ng maayos. Ayan, and that's, maraming salamat talaga ulit sa inyong lahat. Hindi ko na kayo mapapangalanan lahat. And kay Weirdo Official, salamat. Alam ko kahit na yan ay ganyan, minsan nambubuli yan, minsan ang tawag ay gurang. Yan ay nagbibiro lang, mahilig siya magbirusahan dahil kami ay para na kaming magkapatid. Hindi na kami nagkakailangan na tulad niya yan. Kaya siya nakakapagbiro sa akin ng ganun kasi alam ko na kung ano yung tingin niya sa akin, ang paggalang niya sa akin hindi nawawala. Ganun lang siya talaga, ganun kaming magbiruan, pero ginagalang namin ang isa't isa. And nakasupport kami sa isa't isa. And thank you ulit. Pati kay Rose, salamat Rose. Salamat sa support ninyo. And sa boss niya, alam ko kami, sabi nga ni Werdo, kilala daw ako ng boss niya. And shoutout yan po. And maraming salamat. Okay, thank you po sa inyo lahat. Pasensya na, ayan lang ang naibigay ko sa inyo ngayon. Gusto ko lang mapagaan ng kaunti kung ano yung naiisip ko at kung ano yung nararamdaman ko. Maraming salamat sa inyo. Thank you sa support ninyo and God bless po. Sana po ay pagpalain pa tayo lahat ng mahabang buhay ni Lord. Okay, bye-bye po and God bless. Salamat. Like ha. Thank you. Bye-bye.